Some say our world is really small, like they already know every bit of its corny. Perhaps they encountered unpredictable circumstances that made them conclude about the perception of the world. But in my case, I guess my fate leads me the other way around. What lies in its beyondness are full of secrets. I used to live an ideal life someone would wish to live with. It's something indescribable and a one-of-a-kind thing I would never want to trade if given a chance. I grew up witnessing ordinary things, and I collect all of those within me. But who would have thought I would discover something more extraordinary than those odd things that I see? Something peculiar. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy. But I'm into it, I'm kinda into it. Look who's here, trying to kick some introverted type of a schoolgirl again. Oh, come on. Bakit ka nga ba naman magsasalita? Or maybe you just left his speeches when you saw me. I mean, I'm pretty, right? Seriously, Sab? In front of my face? Ano ka ba? I'm just kidding. You're too serious kasi. Eh kasi naman, uuwi ka talaga na hindi ako kasabay mo. Bakit? Hindi ba pwede? Lagi naman kita kasama after all. Can I have just my me time? Well, a little too late for that. Anyway, umuwi na nga lang tayo. Pwede ba yun? Sure, pero can we just eat ice cream first muna? Surprise! OMG! As in, oh my god! Mom? The one and only. Gosh, I miss you so much. When did you come back home? I miss you more, anak. Last Monday, I went back here. Gosh, Astrid, why didn't you even tell me na uwi pala si Mom? Eh di sana kapag handa ako for homecoming surprise, di ba? Sorry? Di na kasi pinasabi ni tita. That's why di na kita natay kayo na because of this. Naku, tama na nga yan. Gusto niyo bang nanonood ng mga niluto ko? Tara na, umupo na kayo. Sige na, dali. I assure you, that was all a chef's kiss. Thanks po, tita. Thank you, Mom. You're the best. Thank you, girls. Mom, Dad, I wish you were here. God knows how I miss you so much. Alam niyo ba, when I saw how genuinely happy Sab was nung dumating si Tita galing airport, ganun din sana ako, if you're still alive. If you're listening, please come back and hug me. Alam kong nasasaktan ka pa rin sa pagkamatay ng parents mo. The day na nalaman ko nakasama sila sa mga namatay sa plane crash. Since then, I knew I had one mission. It is to look after you, take care of you, and shower you with my extreme love. Hindi ko lang to ginagawa for them, but because I treated you as my own child. Kaya, if you ever have a problem, just don't hesitate to ask me, ha? I'm just here. It means a lot to me po. Thank you for everything, Tita Pet. Ito ba ang kwintas na ibinigay sa'yo ng dad mo? It will guide you. Sige na, matulog ka na. Good night. Don't let the bug bites bite you.
Sino ka? Labas ka dito! Babawiin ko lamang ang sa akin! Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, babawiin ko lamang ang akin! Tita Penny! Sam! Tulong! 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 Babawiin lamang ang Ingat ka, pre. Baka mabangasan ka dyan. Ako? Mababangasan? Baka ikaw. Just to remind you, pre, no one can beat my tricks. Malakas ata to. Tambog. Akin naman yung skateboard. Papakita kita ng malupitan tricks. Leo, Aiden. Pre. Ano? Stop. Eto, kabulin pa rin ng chicks. Baka sisiw ka mo. May problema ba tayo? Wala. Alam nyo, hanggang ngayon, ang hahangin nyo pa rin pala no? Ikaw, hanggang kailan mo hanapin yung childhood friend mo na nagbigay sa'yo ng bracelet? Haha. Ikaw naman ganyan, Ray. Kawawa naman yung tao. Alam nyo, dahil sa mga pinagsasabi nyo, hindi ko kayo papatakasin. Please. Ba't yun kayo kumilot? Siguro, kami nga baka mahuli kami. Teka, anong mahuli? Ano ba sinasabi nyo? Binagawa pa kayo, kaya kayo nagtatago? Kailangan ko na siyang makita. Wow! Ang gaganda naman ito, Astrid. Ikaw ba ang kumuha nito lahat? Yes po, tita. Ilang months ko na po itong pinagkakabisi. You know what? I hate you. Why? Gosh, I didn't know that you're into this kind of stuff pala. You're so secretive. Wow, this is too beautiful. How did you do this? I really, really love your crafts. True, and to give you luck, kami ang unang bibili sa mga accessories na to. Hey, tita, thank you. Thank you so much, ma. Sing for you, Iha. Ooh, how about this one? Does it look good on me? How about me? Do I never get out of style? Of course, kayo talaga. Ba yan? Sabi nga ako magnakaw eh. OMG. Is that a robber? OMG! There's someone na ako out there! Nako ba yun? Oo nga. Hoy, bumalik ka dito!
Hindi ako totoo magnanakaw. Inilagay lang sa akin yon, yung sombrero, ang totoo magnanakaw, para ako mapagkamalan mo. Sinungaling! Bigay mo na sa akin yung kwintas! Sumunod ka sa akin. Ano nangyayari sa akin? Hoy! Matanda babae! Pumili na kayo ng damit. Ayoko! Ang bawat isa sa mga damit na iyan ay may katumbas na isang buhay na inyong mararanasan sa kabilang mundo. You are crazy! Ayaw nga namin, di ba? At saka, sino ka bang matandang ermitanyo ka? Ako, naiinis na ako sa'yo ha. Ngayon na! Kayo ay naparito dahil ang tadhana ng Diyos. Mamumuhay kayo tulad ng mga taong naninirahan dito. Siya ay parating na. Siya ang magiging utak sa lahat ng kaguluhang mangyayari sa foresta. Ang misyon nyo ay matukoy kung sino ito, sapagkat sa huli, kayo ay nakatakdang magharap. Huwag kayong mabahala, sapagkat nasa inyo ang pinakamalakas na kapangyarihan makakapagtalo sa kanya. Ngunit, ito rin ang dahilan kung bakit siya maghahasik ng kasamaan. Ingatan ang inyong mga sarili upang makabalik kayo sa inyong mundo. Muli, ilihim ang inyong katawan at tanggalin sa inyong isipan ang totoo sa katawan. Gising ka na pala. Huwag ka mag-alala, Binibini. Hindi ako masamang tao katulad na inaakala mo. Gising na siya! Naku! Gising ka na nga! Kamusta? May masakit ba sa'yo? Mabuti na ba ngayong pakiramdam? Nabarog ba ang ulo mo? Natagpuan kasi namin nakahandosay sa may tabing ilog. Ah! Hindi kaya. Ingatan mo ang iyong buhay, munting Binibini. Wag na wag mo nang ulit tatangkain pang magpakalam. O pasensyahan mo na siya, Binibini. Sadyang ganyan lamang siya. Maalalahanin na medyo maingay. Maingay ka pa nga pag nagaganta ka tungkol sa iyong... Gusto mo ba maglibot-libot muna upang mas gumaan ang iyong pakiramdam? Oo. Mabuti. Halika, may pupuntahan pa tayo. Halika dito! Hoy, Shalo!
Masasabi kong maisig siya at mukhang matipunong tao. At malaking tao. Mukha rin naman siyang mabuting tao at may magandang kalooban. Hindi ako mabait, pero alam ko kung saan ako lamang. Sa itsura. Payabangan siguro. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa akin? Nakita ka namin, di kalayuan sa likod ng aming tahanan kanina. Subalit, hindi namin alam kung mabuti kang kaibigan o kaaway, kaya pasensya kung nakagapos ka. At may isang araw ka para patunayan yan. Ano? Tagal pa ba yan? Gusto ko na ipakilala sa inyo ang aking kasintahan. Eh paano to? Hindi. Sama natin. Ayusin mo muna yung sarili. Ano ba kasing meron? Anong ginagawa mo rito? Mga kaibigan, ang aking kasintahan, si Entice. Maligayang pagbati sa bagong magkasintahan. Di mo man lang pinabatid sa akin na ipapakilala mo na ako bilang iyong kasintahan. Gusto lamang kitang sorpresahin, mahal. Patawarin mo na. Anong ginagawa mo rito? Open parenthesis to close parenthesis. How can you not be serious? How can you joke in the middle of this chaos? Hoy, I miss. Di na rin ako natutuwa. Talo na napadpad ako sa lugar na kasama sila. Okay, fine. Ang mahalaga is mapagtagumpay natin whether the mission is ahead of us. Wait, kilala mo ba kung sino nagsabi sa atin nun? Hindi eh. Basta, ang alam ko lang paparating na raw siya.
Hindi ko lang alam kung sino yon at kung ano mang kagulo ang mangyayari sa lugar na ito ay dahil sa kanya. Meron pa ang isa eh. Ano nga ulit yun? What? Nasa atin daw, ang pinakamalakas na kapangyarihan makakapagpatalo sa kanaya. At matutuklasan daw natin iyon. Eventually, okay, I already remember it. What bothers me is kung sino nagsabi sa atin nun. Maybe ayaw na magpakilala sa atin, but either way, I won't stop searching for wherever that was. I certainly know na siya yung nagdala sa atin dito. Tama. Dahil gusto ko na makaalis dito. Ayoko na makasama yung mga yan, no? At sino ayaw makasama? Sino siya? Uy, sino nga siya? Teka nga, sino ka nga ulit? Kanina pa kita kausap, hindi ko alam pangalan mo. Astrid, ikaw. Chrysler, tayo na lang para mas madali. Imogen nga pala, Astrid. Imo. Mga Ginoo, kung inyong loloobin ay nais ko lang ipakilala si Astrid sa inyo, ang aming bagong kasamahan. Ayos din namin ipakilala si Chrysler bago rin namin kasamahan simula bukas. Kung mapapatunayan niyang hindi siya masamang kaaway. Nais na rin namin magpaalam at bumalik sa aming tahanan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Mag-iingat ka, aking mahal. Bukas ulit, ha? Aasahan ko yan, ha? Ingat! Teka, nasaan na ba si Rashid? Sino ka? Ang papalit sa katungkulan mo at ang tatapos sa isang mundong to. Sundin ang aking ipinag-uutos. Ngayon din! Ano nangyayari? Dali na tingnan. Tara! Anong nangyayari? Tara pumunta! Ikinalulungkot kong ibalita sa inyo na ang ating pinuno ay pinaslang nang hindi kilalang nilalang. Kung kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Besdor. Kasi na siya magiging kalaban natin? Ewan, baka. Pero kailangan natin mag-investigate kung sino pumatay sa pinuno. Malay mo, may kinalaman siya ron. I mean, how? At ngayong gabi, magkakaroon tayo ng seremonya
kung saan bibigyan natin ng papugay ang ating pinuno para sa kanyang mga nagawa. At dalhin ng kanyang bangkay, tuktok na kabundukan. Maganda! Gordon! Ano to? Ito, ang huling hiling ng ating pinunong Besgor. At upang may sakatuparan ng kanyang huling kahilingan, bago siya pumanaw, ay hinahanap pa namin ang kanyang kaisa-isang anak mula pa sa malayong lugar ng Cabes. Sabay-sabay natin salubungin ang bagong pinuno ng Poresta, Calista! Ikinalulungkot ko ang nangyari sa akin. Gayunpaman, maraming salamat sa inyo dahil ako'y inyong tinanggap bilang pinuno. Nakarating sa akin ang bali-balitang laganap na ang kaguluhan sa Poresta sa di tukoy na dahilan. Kaya naman, hayaan niyo akong humanap ng paraan upang puksain ang kasamaan. Siguro ang kapayapaan sa Poresta, gamitin kong sandata upang labanan ang kasamaan ang mga pangunahing gawain ng mga tao sa lugar na ito. Ang salamangka, pagpapanday, pangangaso, at pag-aarnis. Ako ay magtatalaga ng 4 na mamumuno sa salamangka, pag-aarnis, pangangaso, at pagpapanday.
mga grupong ito ang magsisilbing tagapagligtas ng buong foresta. Bukas na bukas din ay magsisimula na ang inyong pagsasali. Sa larangan ng Salamanca, hindi natin ginagamit dito ang itim na mahika. Hindi natin kailanman naabusuhin ng kakayahang makapanghamak ng ibang tao o nilalang. Tayo ay may kakayahan, ngunit hindi maaari. Sa huli, sa kabutihan lamang natin ito dapat ginagamit. Itong mga espadong ito ay sa inyo. Itong mga espadang ito ay gagamitin nyo sa oras ng kapahamakan upang ipagtanggol ang sarili ninyo at ang inyong mga kasamaan na huwag nyo itong gagamitin sa mga kasamaan, kundi sa kabutihan lamang. Kunin ang inyong mga espada. Isa! Dalawa! Tatlo! Sugot! Isa! Dalawa! Tatlo! Sugot! Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Laban! Laban! Araw na ito, kailangan natin maghanda dahil kailangan natin mapatatag ang inyong pangangatawan. Kailangan nyo maging matibay mula sa umpisa at pagtatapos ng laban. Maghanda! Alam na! Ha! 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 Maaring nakakabigani ang iyong mukha, so kailangan mo pa din tumayo at magpalakas. Correct. Handa! Sugod! Unang sibat sa'yo, munting Ginoo. Tumakbo at huwag magpakita sa akin. Ngayon na! Huwag mong hayaang abutan ka ng kalaban. Bago ka makita ng mga kalaban, dapat nakatago ka na. Mag-ingat ka palagi sapagkat sa bawat galaw mo, maaaring mapupunta ng mga kalaban. Maging alerto sa paligid mo sapagkat hindi mo alam kung nasan ang kalaban mo. Ano ba naman kasi pagtubok to? Napakapapansin! Anong iyong sinasabi? Huwag mong takbuhan ng iyong mga kalaban, matuto kang lumaban. Anong balita sa kanila? Sakit ka na ba? Paumanhin, di ko sila mahanap. Talagang pinahihirapan ako ng Victorina na yan. Hindi ko makakalimutan ng pagtataksil nila sa akin. Nang dahil sa kanya, tinalikuran ako nila Trell. Nagawa niya akong parusahan at kunin ang kwintas mula sa akin. Ngunit, mayroong ibinulong ang hangin sa akin. Ano? Nararamdaman ko pa din si Victorina sa mundong ito.
Ngunit sila Trell ay hindi na. Subalit ang kapangyarihan ng kwintas ay nararamdaman ko rin. Kaya nakakatiyak ako nandito lamang yon. Na kay Nino ang kwintas. Aray! Ito naman hindi mabiro. Ang galing mo kaya dun sa I don't care, Rai. Anyway, ano nga bang balita dun sa pagkamatay ni Bisbol? Kanina kasi, inutusan ako na dalhin ang mga sibat na mga hunters sa bahay ng pinuno. Tapos, pumunta ako sa kwarto ng dating pinuno para maghanap ng ebidensya. Pero, mukhang nalinis na kaya wala na rin ako naabutan. I think we have no choice but to search for that woman na nagdala sa atin rito. Siya na kasi nakakalam ng lahat eh. I'm sure she knows who our enemy is. Astrid, bumalik ka na. Sasanin niyo tayo. Chrysler, Imogen, Astrid! Nais ko kayong imbitahan mamaya sa burol para sa kaarawan ng aking mahal. Nais ko kasi siyang sorpresahin at tiyak akong matutuwa siya kung nandun kayong lahat. So Bert, ibig ko sabihin kaarawan niya na? Oo! Sige, pupunta kami. Punta tayo, di ba? Oo, pupunta kami. Mabuti! Ihintayin namin kayo Salamat! Saan niyo ba ako dadalhin? Pasensya na, aming kaibigan. Nandiyan na sila, Entay. Handa na ba? Maligayang kaarawan! Mabuhay si Asher! Mabuhay! Maligayang kaarawan, aking mahal. Anong iyong hiling? Ang makasama ka sa araw-araw at makapiling ka sa ulit ng aking buhay. Astrid! Ganda pala ng sunset dito. Punta ko lang sa Lashelo Astrid, wala. Okay, wala ka nararamdaman. Wala. Ano walang nararamdaman? Posible yun. Lahat tayo may nararamdaman. Tulad ko. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita, Astrid. Hindi ko alam kung paano. Sabihin na lang natin na kakaiba kumilos ang tadhana. Imogen, hindi mo ako pwede magustuhan. Magkaiba tayo ng basta, hindi pwede, o manhin. Sige, go! Astrid. Ipapamana ko sa iyo ang kwintas na ito, anak. Ingatan mo yan ng mabuti. Kapag nawala ako, yan ang magiging gabay mo sa lahat. Ito din ang magiging proteksyon mo. Ikidal. Ako ang may-ari ng kwintas na ito. Sundin ang aking ipinag-uutos. Ngayon din! Si Calista, siya ang kalaban. Nasaan na ba kasi yung
Nandiyan ka pala, Astrid. Anong ginagawa mo? Kanina pa kitang hinahanap eh. Ayun, pero nakita niyo pa si Kaister? Naku, hindi eh. Ikaw, nakita mo ba siya? Hindi. Sige, hanapin ko na lang siya. Paalam. Sino yan? Lumabas ka! Huwag kang makaka sa akin. Ngayong alam mo na ang katotohanan na si Calista ang kalaban niyo at ang kwintas na suot mo ay kanyang hinahanap. Hindi kalaunan ay malalaman niya rin na nasa iyong kwintas. Kailangan mo maghanda, Astrid. Ikaw ba ang nagdala sa amin dito? Ako nga. Pasensya na kung ngayon lamang ako nakarating upang tulungan kayo. Kinakailangan ko rin lumayo dahil hinahanap din ako ni Calista. Naiintindihan ko. Ngunit may isa lamang akong katanungan. Anong kapangyarihan ng kwintas na ito? Ang kwintas na iyan ay sobrang makapangyarihan. Lahat ay nagagawa nito masama man o mabuti. Ngunit ito rin ay may limitasyon. Tulad ng hindi nito kayang kontrolin ang sinamang nasa ilalim din ng kapangyarihan ng isang nilalang. Ganoon ba? Maraming salamat. Ano nga pala ang iyong ngalan? Victorina. Ako si Victorina. Tagal ka na namin hinihintay, Victorina. Paanong nasa isang ordinaryong mamamayan ng foresta ang aking kwintas? Ayun din ang aking pinagtataka. Nang matuntun ko si Victorina at siyang aking sinunggat. Laking gulat ko nung nasa babaeng iyon ang kwintas. Kung gayon, kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Alam mo na ang gagawin mo, Jules. Entay, saan ka pala pumunta? Binisita ko ang puntod ng aking ina. Ikaw, saan ka pupunta? Sa burol. Nais ko sanang magsanay, maaari mo ba ako samahan? Oo naman, halina't pumaro na. Maganda ba ang aking kwintas, Astrid? Anong ginawa mo sa kanila? Kinontrol mo ba sila? Asher, mahal! Hindi ako ang may gawa niyan. Mabuti pa't tanungin na lang naman natin ang inyong kaibigan. Shelo? Ano? Bakit nasa panig niya si Shelo? Pasensya ka na. Ngunit hindi ako makapapayag na agawin mo sa akin si Imogen. Imogen, pwede ba tayo mag-usap? Ano yun? Imogen, mahal kita. Matagal na ako may pagtingin sa'yo. Maaari mo bang suklian tong nararamdaman ko? Oo manhin, ngunit may iba na ako nag-uusap. Nagmamakaawa ako, Imogen. Ako na lang, huwag na si Astrid. Hindi ko magagawa yung siya. Patangin. Maghanda ng pagkain magkakasya sa bawat grupo ng foresta. At ito'y lalagyan ng inkantasyon ng ating pinuno upang makontrol ang kanilang isip at katawan. Kapag makontrol na natin sila, tayo ay maghahanda ng isang labanan upang patayin si Astrid. Hinihintay natin. Simulan na ang laban. Gurit sila!
Asher, pakinggan mo ako. Ako ito si Entice, ang iyong mahal. Mahal na mahal kita, Asher. Anong nangyayari? Ang isip at katawan lamang ang nakokontrol nila, ngunit hindi kailanman ang puso. Entice? Entice! Sinong gumawa nito sa'yo? Hindi kita iiwan dito. Anong iyong hiling? Ang makasama ka sa araw-araw at makapiling ka sa huling hininga ng aking buhay. Minsan na rin kitang minahal at nagmakaawa pa sa'yo. Ngunit hindi mo sinaktinan, Asher. Kaisler! 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 Astrid! Kaisler! Sa wakas! Medyo mahabang kwento ko na nangyayari ngayon. Tulungan mo kami! Matagal na nang huli tayong nagkita. Tigilan mo na lahat ng ito, Kaisler. Titigil lang ako kapag wala ka na. Astrid, Kaisler, nagtagumpay kayo sa misyon niyo. Makakabalik na kayo sa mundo niyo. Astrid, may nais akong ipakita sa'yo. Ako at si Kalista ay magkapatid. Kami ay binigyan ng aming magulang ng munting regalong may natatanging kapangyarihan. Sa kanya ay ang kwintas, at ang akin naman ay isang bahay na puno ng damit, na may kakayahang makatawid sa iba't ibang mundo. Dahil ang bawat damit ay may katumbas na buhay na mararanasan sa mundong mapupuntahan. Ako ay may lihim na kasintahan, si Latrell, na siyang lihim na natitipuhan din ng aking kapatid na si Kalista. Hindi niya alam na kami ay may natatanging relasyon. Sa sobrang pagmamahal ng aking kapatid kay Latrell, ay hiniling nito sa aking magulang na sila ay pagkasundo. Pumayag naman ang aking mga magulang. Mahal ko ang aking kapatid, kaya nagparayan na lamang ako para sa kanya. Sa paglipas ng araw, napagtanto ni Latrell na maraming masasamang bagay na ginagawa si Kalista, kaya't hindi niya ito matutunang mahalin. Sino yung babae? Isang araw, nalaman niyang mayroon palang unang babaeng pinakamamahal si Latrell bago siya. Nais niyang malaman kung sino ito dahil papatay niya. Gusto akong protektahan ni Latrell. Kaya bago pa man gamitin ni Kalista ang kapangyarihan ng kanyang kwintas upang malaman kung sino ang babaeng iyon, ay kinuha na ni Latrell ang kwintas mula kay Kalista. Pinarusahan ni Latrell si Kalista dahil sa kasamaan nito. Ikinulong niya ito sa lugar ng kadiliman. Hindi ko na alam ang naging buhay niya nang siya ay makapunta sa mundo niyo. Dito ko lamang nalaman na ikaw pala ay kanyang anak at sa iyo niya ibinigay ang kwintas. Mag-ingat kayo palagi, Astrid at Kaisler. Hanggang sa muli, paalam.